magkahiwalay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maghihiwalay. No? Huwag tayong maghihiwalay. No, kasi magkakaroon ng pag may disunity, no, merong disconnection, naghihiwalay. Merong hindi pagkakasundo, ibig sabihin hindi joined, no, hindi joint. Wala silang pagkakasundo. Okay? And natutunan natin in the past na disunity can destroy your family. Basahin natin yung susunod. Can destroy your ministry, can destroy your industry or yung mga business kung saan ka nagtatrabaho, can destroy the community, can destroy the country, and can destroy your society, of course, yung society natin in general, or yung serenity natin. No, yung kapayapaan. No, pag meron ka kasing kaaway, for example, or hindi kayo nagkakasundo, masaya ba yon? Tama o, hindi o oo, masaya. Ang gulo ba ng tanong ko? Pag merong disunity, masaya o hindi? Hindi. Pag may hindi nagkakasundo, malungkot o masaya? Malungkot. No, pag sa bahay na lang natin kaninang umaga, sino kaya dito? 'Di ba nagtalo pa sila bago pumunta dito sa church, 'di ba? And of course, no, hindi masaya, walang kapayapaan, walang harmony pag merong disunity. While on the other hand, unity can create naman, no? Kung yung disunity nagde-destroy, unity can create strong relationships. No? Yung relasyon natin mas napatatatag kung tayo ay united. Merong peace and harmony. Say peace. Say harmony. Yan, para aktibo tayo. And then, it can bring about a positive change sa ating lahat. No? Kapag tayo ay united, pwede tayo napaka-sure na meron tayong maa-achieve. Amen ba? Kaya nga, di ba, kailangan natin ng teamwork, kailangan natin ng unity. Pinag-uusapan man natin yan dito sa church, or dito man sa bahay ninyo, or sa trabaho ninyo, o sa community ninyo, sa cell group ninyo, no, sa barangay, sa government, sa lahat. We need unity, and unity can create a positive change. No, kasi meron tayong napagkakasunduan, or iisa ang ating layunin. And unity requires one mind, one heart, and one soul. No, sabi natin kapag iisa, masaya. No, iisa walang pupunta sa kabila, walang kumukontra, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, meron tayong kumbaga unity. No, minsan kailangan mo din na magkaroon, halimbawa during brainstorming, di ba? Yung mga inputs natin, mga opinion natin, welcome yan. Pero pag sinasabi natin, we come to one output, dapat united tayo sa iisang decision natin. No? Kapag meron tayong decision na gagawin, we have to have one mind, one heart, and one soul. No? And dito po sa atin, no, in our journey, dito sa ating pinag-uusapan, no, to be united with one another, alam niyo po, no? It is a continuous journey. Sabihin nga po natin, journey. Yes, you have your family. Yes, you have your relatives, friends, community. Pwede sa trabaho, pwede sa ministry natin. Pero sa lahat ba ng pagkakataon, united kayo? Hindi, di ba? Nag-aaway din ba kayo? Hindi rin ba kayo nagkakaunawaan? No, meron pa rin bang pagtatalo? So, it is always a continuous journey para manatili tayong united. No, kasi ngayon, halimbawa, okay tayo. Ewan ko lang din, okay nga ba tayo? Okay ba tayo? Tanongin sa katabi mo, okay ba tayo? Okay ba tayo? Di ba? Ngayon, okay tayo. No, yung mga nasa online dyan, tanongin mo katabi mo, okay ka lang ba? Di ba? Baka hindi pala tayo okay. No, nandito tayo sa iisang lugar, but we are not okay. No? Pero we need to understand na yung susi or key for us to maintain yung unity is being one with our Lord Jesus Christ. Agree? Ay, agree? Agree, no? Kailangan natin to be one with our Lord Jesus Christ.
Sino dito naniniwala na dinala ka ni Lord dito para sa iisang rason? Amen? Magkakaiba tayong lugar. Di ba? Magkakaiba rin ang paraan kung paano ka dinala ng Diyos dito. But we have one reason, one purpose. No, dinala ka man sa lugar na ito ng iibang dahilan. Sino dito? No? In-invite sa mga estudyante. Sino dito na-invite ng kaklase? Taas nga kamay. Oh, meron, di ba? Na-invite ng kaklase, kaya siya nandito, in-invite siya ng kaklase. Sino dito invited ng workmate? O katrabaho? In-invite sa trabaho, tapos nandito na siya ngayon sa powerhouse. Thank you, anak. Wala. Wala. Pero yung iba dyan, baka online viewers natin galing sa trabaho. Sino dito in-invite ng kapitbahay? Uy, wala. Saan kayo galing lahat? Ayan, yun na yung pupunta na tayo doon. In-invite ng pamilya, ng asawa. Uy, si Ana ba yun? Ay, sorry. Nasa pulpit nga pala tayo. Welcome, Ana. No? In-invite ng ng kapamilya, ng asawa, ng anak. Sino dito invite ng anak? Uy, si Tita Linda. Invited ng anak. Uy, si Ate Liza. In-invite ng boyfriend. Uy, in-invite ka ng boyfriend mo, April? Sino? Girlfriend, in-invite ng girlfriend. No, o sino na lang dito na-invite or na-win through online, sa FB? Yan, si ate. Oh, yan dami sa online, di ba? Di ba ang powerful, iba't ibang paraan, no, iba't ibang paraan no, na tinawag tayo pero sa iisang dahilan. No? To have a relationship with our Lord Jesus Christ. No? Ang rason natin dito ay si Jesus. Amen po ba doon? Sabihin natin, Jesus. Siya ang dahilan. No? Imagine niyo para tayong magnet, ay para si Lord magnet, na tayo ay pinag-isa, lumalapit tayo sa Kanya. And then we are joined together for one purpose and one reason. No? Dapat si Jesus po ang dahilan kung bakit naririto tayo. Tanungin mo katabi mo, si Jesus ba ang dahilan? O sinong dahilan? No, because kung ang ibang dahilan, no, dahil may gwapo dito sa powerhouse, or dahil may maganda dito sa powerhouse, ay kaya ka uma-attend, baka mali ang dahilan, kapatid. No, but we are joined here together because of our Lord Jesus Christ. No, powerful ba? Kung naniniwala ka na powerful, sabihin mo, power. Powerful, di ba? Imagine niyo hindi tayo magkakakilala, pero dumami yung network mo, lumaki yung community mo, because you are called by Jesus to be here. Amen? Tinawag ka ni Lord to be in this church. No? To be in this family. No? Pero magiging mahirap na maging kaisa tayo ng bawat isa or magkaroon tayo ng pagkakaisa kung hindi tayo kaisa ni Kristo. Amen po ba? Dapat number one na kaisa mo ang ating Panginoong Yesus. No? And so this would lead us to our topic, no? Na the power of being one in Christ. No? Dapat tayo muna ay united sa ating Panginoong Yesus. No? Bago tayo maging united sa iba nating katabi. No? One with Jesus Christ. Okay, basahin po natin in Galatians 5. Alam niyo po, ang ganda ng passage. Kaya lang, ayan, medyo nababasa niyo po ba? Okay, basahin ko po in English kasi mamaya as we go along sa Tagalog ko po babasahin yung ibang mga points natin. Sa Galatians 5, verse 13 onward, sabi doon, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself." Sabihin mo, as everybody say, love your neighbor. Tingnan niyo yung susunod na nakapula. "If you bite and devour each other," mamaya sa Tagalog, "watch out, or you will be destroyed by each other. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want.
But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious. The acts of the flesh: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Alam niyo po, sa Tagalog mas matindi ang dating pero mamaya basahin po natin one at a time. So, dito po sa ating 3 punto lang po ang nais kong ibahagi sa inyo, no, kung paano po ako kinausap ng Panginoon dito sa passage na ito, ay share ko lamang po sa inyo. No, at sana po ay may makuha po kayong personal message from the Lord. No, dahil alam ko na merong gustong iparating ang Diyos sa atin ngayong umaga. So sabi doon, the power of being one in Christ. So let us define one. Okay, yung O natin, one with the Spirit. Sabi doon, di ba, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Sa Tagalog po niya nang sabi, ano ba yun sabi niya? Ayan, sabi po, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo, alam mo, nakaano siguro to, at hindi ninyo pagbibigyan ang gawa ng laman. Ayan. No, walk by the Spirit. So, ibig sabihin, tayo po ay nakikiayon sa kung anong gusto ng Espiritu sa atin. Bakit? Ang sabi po kasi sa 1 Corinthians 6:17, but whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. One with Him in spirit. Iisa tayo sa ating Panginoon. So, if you are one with the Spirit, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mong decisions, no, hihingin mo ang gabay, leading ng Holy Spirit. No? Kaya, alam nyo, kapag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, nagdidesisyon tayo, nagsasalita tayo, no, nagkakaroon tayo ng pakiramdam based on the Spirit, no, hindi nagiging mahirap para sa atin. Si John Ron siguro. Kaya pala. Okay. Ayan. Okay na. Kaya pala gumagalaw mag-isa. Ayan. Okay. So, pinag-uusapan po natin dito ay faith. Sabihin nga natin, faith. Faith in Jesus. Sino po dito naniniwala na simula nung siya ay nakakilala sa Diyos, tumatag yung pananampalataya niya? Amen. Sino dito, feeling niya, simula nung nakakilala sa Diyos, siya sa Diyos, ay nagbago na siya? Ay, mahina. O sino dito ay simula nung nakakilala sa Diyos, alam niya patuloy siyang binabago? Amen, no? Meron pa rin tayong mga toyo, konti na lang. Di ba? Pero unti-unti, binabago tayo ng Panginoon because of our faith. Di ba? Kasi habang tayo nagbabasa ng Bible, habang tayo nakikipag-usap sa Diyos, sabi nga, faith comes from hearing and hearing the words of God. At yung faith na yan ang magbabago sa atin. Sabi doon, sa binasa natin kanina, we are called to be free. Everybody say free. Malaya. Alam niyo, ang sarap ng pakiramdam na hindi ka nakakulong. Ang sarap ng pakiramdam na alam mong malaya ka eternally. Na at the end of this life, merong napakagandang bahay na ihinihanda sa iyo ang Panginoon. Do you agree? Agree. Amen. No? Pero itong ginagawa natin, yung faith natin, is only by grace. Tandaan po natin yan, only by the grace of God.
Nothing more and nothing less. No, sa habag, sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, malaya ka na. Yan, tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, malaya ka na, bro. Sis. Diba? Mars. Ka-Mars mo ba yung katabi mo? Malaya ka na, Mars. Pars. Diba? Kaya dapat nating ipaglaban ang ating kalayaan. Makibaka. Diba? No, kasi malaya ka na, but sabi nga in the past teachings, di ba, the devil has come to kill, to steal, and to destroy. Pero titingnan natin, mas napakaganda yung end part ng verse na yon, that Jesus has come for you to have a full life. No, nandyan man ang diablo, pero ang ating Panginoon naririyan para tayo ay i-rescue. So napakahalaga that we are one with the Spirit. Kaya dapat, ipinaglalaban natin yung ating kalayaan. Sabi mo sa katabi mo, ipaglaban mo. Basahin natin. Galatia 5:1. Sabi dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. Alam ko po na most of us, or every one of us na experience natin na, bakit kung kailang naglingkod ako sa Diyos, parang mas dumami ang trials ko sa buhay. No, mas parang naging marami akong problema. No? Bakit nung simula lumapit ako sa Diyos, parang lalo akong marami naging kaaway. Di ba? Mas lalo akong nagkaroon ng pains, ng heartaches. No? Pero ang sabi diyan, magpakatatag kayo dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yesus. At gusto niya at the end of this life, no, pag siya'y bumalik, tayo pa rin ay kapit-kapit united serving the Lord. No? Sabi doon sa Galatians 5, doon pa rin sa binasa natin kanina sa Tagalog naman, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, huwag ninyo namang gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. No, talon tayo sa 14, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Yakapin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. No? Keywords, alam nyo, sabi doon, magpakatatag kayo mga kapatid. Ang keyword, maglingkod. Magmahal sa kapwa. Madali po bang maglingkod sa kapwa? Madali po bang magmahal ng kapwa? Madali po bang magmahal ng kapitbahay? Di ba? Ng kaaway. Ng katrabaho. Madali bang mahalin yung boss mo? Yes, wow. Yan yung boss. Hi, boss. Di ba? Sabi doon, keywords, maglingkod at magmahal. Keywords para sa unity. At kung tayo ay puspos po ng banal na Espiritu, no, magagawa natin ito dahil namumuhay tayo ayon sa tawag ng Espiritu. Mamaya makikita ninyo that there is struggle whether you will choose the Spirit calling you sa flesh and calling you sa Spirit. No? Meron kasing bumubulong sa'yo na magmahal ka. Meron din naman sa'yong bumubulong na awayin mo. Di ba? Meron sa'yong bumubulong na patawarin mo. Meron din naman bumubulong sa kabila, sugurin mo, sampalin mo. Ang morbid, ang ano eh, no? Di ba? Kasi meron yung dalawa, meron kang kailangang piliin. Pero alam nyo, when you live by the Spirit, lagi mong tatanungin yung sarili mo. Tatanungin yung sarili mo, what would Jesus do? Tanungin mo nga yung katabi mo, what would Jesus do? Sige, tanungin mo, sabihin mo, what would Jesus do? Do. Di ba? Ano kayang gagawin ni Jesus kung ito yung na-encounter niyang tao? No, bago ka magdesisyon, bago tayo magdesisyon, tanungin muna natin, malulugod ba kaya ang Panginoon kapag ginawa ko to, kapag sinabi ko? Kalooban nga ba ni Lord ito kapag ginawa ko ito? No, ako ba ay magiging one pa rin, magiging kaisa pa rin ako ng banal na Espiritu pag ginawa ko to? Am I being still one with the body of Christ? Mamaya babasahin natin, napakaganda ng passage na tayong lahat dito, we are one, we are members of one body. No? Naihalimbawa kung isang beses, parang may octopus, maraming galamay, at isa ka dun sa galamay. Na kapag nawala yung isang galamay na yon, iindahin niya ng body. Because you are important. No? So, sino dito parang
naiintindihan niya o nararamdaman niya na merong conviction lagi si Lord when you make decisions. Halimbawa, kung meron kang problema or merong disunity, merong kaaway. Sabi nga, patawarin or hindi patawarin. May conviction sa'yo. Anong conviction sa'yo? Patawarin, di ba? Pero ano sinasabi ng iyong laman? Maghiganti. Di ba? Pero may conviction sa atin ng Holy Spirit because we are already one with the Spirit. Meron ng seed ng salita ng Diyos dyan sa puso mo. Kaya hindi ka na makakawala sa Panginoon, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na pakakawala ni Lord. Lumayo ka man, tatawagin ka pa rin ni Lord. Humiwalay ka man, babalik ka rin at babalik ka rin kay Lord. No? Everybody say, babalik ka rin. Saan nga ba commercial yun? Oh, yung mga bata na naman nakakaintindi noon. Ay, may edad. Ha? Pal. Oh, dapat alam mo yun, Sophie. Yan. Alam niyo po, yung gusto ko lang ipaunawa sa atin dito, no, na when we are one with the Spirit, madali mong gawin yung mga bagay kahit mahirap sa'yo. Kasi alam mo, ginagawa mo kay Lord. Di ba kaya minsan sasabi mo, kung hindi lang talaga ako Kristiyano, di ba? Hindi ko to gagawin. Pasalamat siya, naging Christian na ako. Di ba? Pasalamat ka, nakakilala na ako sa Diyos. Nagpasalamat pa, para nagmalaki pa. Di ba? Pero yung sinasabi doon, ginagawa mo yung mga bagay dahil kay Lord. Kahit mahirap magpatawad, gagawin mo yon because ginagawa mo para sa ating Panginoon. At kahit gaano pa yung kahirap, dahil magbibigay yan ng kaluguran sa Diyos, mas magaan tanggapin. Amen? Dahil in the end, sasabihin mo, ako pa rin ang panalo. Ako pa rin ang winner. Pag ako ang nagbigay, ako pa rin ang winner. No? But if you are not one with the Spirit, we cannot be one with others. Do you agree? Agree. Kasi kung di ka kaisa ni Kristo, mahirap kang maging kaisa ng mga tao. Kung hindi ka nagmamahal sa ating Panginoong Yesus, wala tayong intimate na one-on-one relationship with the Lord, mahihirapan tayong masustain yung pagmamahal sa ating kapwa. Kasi darating at darating yung mga challenge sa atin, no? Darating at darating yung mga taong hindi ka ibig-ibig, masasaktan at masasaktan ka. But if you have one relationship strong, or one with the Lord in His Spirit, magagawa mo yung mga bagay na yan. Dahil kailangan natin ng power of the Holy Spirit to change us. Amen po ba doon? Alam mo yung katabi mo, hindi kanyang kayang baguhin. Kahit anong sabihin mo dyan, only the Spirit can change heart. Kahit anong tumbling na gawin mo dyan, sabihin mo, sige na, patawarin mo na. Diba? Pero kung yung relationship niya sa Diyos, yun ang hindi niya pa maayos, hindi pa malinaw sa kanya na, Lord, oo nga pala, hindi mo ako patatawarin kapag hindi ako nagpatawad. Sinabi mo yan sa iyong mga salita. Kaya gagawin ko, magpapatawad na ako kasi hindi rin ako patatawarin ng ating Panginoong Yesus. So there, we need power from the Holy Spirit. Everybody say, power! Power of the Holy Spirit. And for us to be united in the Spirit, kailangan natin, number 1, prayer and worship. Huwag po natin i-underestimate ang power ng prayer and worship. The best weapon that you can have, no, kapag nakakaranas tayo ng disunity, conflict with anyone, is pray. Iluhod mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, lahat ng kabigatan mo, lahat ng takot mo, lahat ng pangamba mo, pray and worship. No? Pray and worship. Ibigay mo kay Lord. Sige nga, testing nga natin, ibigay natin lahat kung may kabigatan tayo kay Lord. Itaas natin yung dalawang kamay natin. Yung dalawang kamay natin. Kung meron kang kabigatan, ibigay mo kay Lord. Pag ganun, pataas. Diba? Ano yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Raise the roof. Praise God. No? Praise God. Now, worship and prayer is your best weapon. Tandaan mo yan. No? Kapag kung meron kang kumakalaban sa'yo, meron nagre-reject sa'yo, ipanalangin mo lang. Kasi Holy Spirit lang po ang kayang magbago ng tao. And meditation, of course, of His Word. When you say meditation, talagang nanamnamin mo, talagang titingnan mo sa kailaliman nito ang salita na gustong iparating sa'yo ng Panginoon kasi merong mga hidden message siya ng Lord para sa'yo. No? Dahil gusto kang kausapin ni Lord every time na tayo magbabasa ng Bible. No, please read your Bible every day.
online Bible will do. Okay lang yan. Online na tayo ngayon. Tinanggap ko na rin po yun. We are in this technology generation, innovative generation. Kaya pag wala ka namang gadget, kung hindi ka naman nagagano, nahuhuli ka din. At itong online platform na to ginagamit ng Panginoon, no, para makakilala. No, ilan na nga yung followers natin sa Powerhouse? Sa FB? 225. Okay, palakpakan natin ng Lord. Yung malakas naman na palakpak para sa Diyos. Alam niyo po, no, pinalalago tayo ng Panginoon, pero sabi nga, we have to be united. We have to sustain the unity para hindi tayo bumagsak. Para mas pagkatiwalaan pa tayo ng Diyos ng multitude. Sino dito gusto mas dumami pa tayo dito sa church? Say amen. No, at gagamitin ka ni Lord. No, tapikin mo yung katabi, sabi mo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin niya ni Lord. Alam mo, yung katabi mo, tahimik yan, pero magdadala yan ng kaluluwa sa Panginoon. No, meditate on His Word. Please read your Bible every day. Yun po yung communication natin kay Lord. Napakahalaga po ng pag-attend ng cell group, napakahalaga po ng pag-attend ng Sunday service, pero wag po nating pababayaan yung personal reading of our Bible, yung personal meditation of His Word, personal prayer mo, ikaw lang at ang Diyos ang nag-uusap. Napakahalaga po niyan because doon tayo mas magiging kaisa ng ating Panginoong Jesus. No, sabi nga in Acts 1:8, 'di ba? Ito yung isa sa mga favorite nating verses dito sa Powerhouse, 'di ba? But everybody read, basahin nga po natin. 1, 2, 3. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. No, kaya kailangan nating maging kaisa ng ating Panginoong Yesus dahil ikaw ay witness. No? Sabihin nga natin witness. Kaya sabi ng awitin, magliwanag ka sa buhay ko, Panginoon. Na prayer ko, Lord, please help me na magliwanag ka sa buhay ko. Makita kang buhay sa akin. Hindi nila ako makita, kundi makita nilang ikaw ay buhay. Makita nilang ginagamit mo ako. No? So you will receive power when you are one with the Spirit. So ano nga po yung O? One with the Holy Spirit. One with the Spirit. And then, punta na po tayo sa N. Ay, bakit? Dear, ayaw na. Yan. So, N, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. No longer living by the flesh. Ito, medyo magdidwell tayo na mas mahaba-haba dito. Sabi dito, in Galatians 5, doon sa binasa natin kanina, yan, Galatians 5:16-17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Pinagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Yung kagustuhan ng katawan or ng flesh mo. Mamaya isa-isahin natin. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkaaway sila. No, kung ano yung gusto ng Spirit, yun naman yung ayaw ng flesh mo, ayaw ng katawan natin bilang mga tao. Kung ano yung gusto ng flesh natin, yun naman yung ayaw ng Espiritu. No, ng Holy Spirit, yun naman yung hindi kalooban ng Diyos. So sabi doon, magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ninyo ng mabuti. Sabi ko nga po kanina, lagi tayong merong kailangang piliin araw-araw. Di ba? Lagi nating piliin. Meron tayong maraming choices sa araw-araw. No, pagising mo, anong unang-una mo nang pinipili? Ha? Cellphone. Matulog uli. Isusnooze o babangon? Snooze. Oo, snooze. Ako nga po, pag nag-alarm po ako, 5:00 eh. Kasi ang tayo ko po, 5:30. Parang inaano ko na, wina-warm up ko na yung katawan ko. Diba? So, kaway-kaway sa mga ganyan, 30 minutes snoozing time. No, sabi doon, meron tayong kailangan pagpili. Bigyan ko po kayo ng mga practical examples para maunawaan nyo yung mga sinasabi ko na kailangan nating mamili. Between flesh, everybody say flesh. Everybody say spirit. Yan daw yung magkalaban. Sa Tagalog, laman.
Everybody say laman at espiritu. O, tumatawag yan, no? Meron niyang, bumubulong-bulong nga sa atin, sabi nga, di ba? So, bibigyan ko kayo ng example. Gusto ko magkaroon kayo ng personal na sagot ninyo, walang gaya-gaya sa katabi. Okay, ano ang gagawin mo kung ang mga example po pala na sasabihin ko ay pawang kathang isip lamang, hindi po ako nag-interview ng kahit na sino, baka sabihin ninyo ay ano. Okay. Tada, yan. Ano ang gagawin mo? Kung chinismis ka ng kakilala mong malapit sa'yo, alam mo namang hindi totoo. A, magagalit ako. Lagot siya sa akin. B, hindi ko siya papatulan, wapakels. Ipagdarasal ko na lang siya. Ano sagot nyo? 1, 2, 3. A daw yung iba, A. Magagalit ako, lagot siya sa akin. Ano sabi yung isa? Tawag ng flesh. Ano mas madaling gawin? Nakakagalit naman talaga. Hindi naman totoo yung mga pinagsasasabi niya. So magagalit ako, lagot siya sa akin. Mata lang ang walang latay. Mga ganun, di ba? So sabi doon, hindi ko siya papatulan. Yun naman yung sinasabi ng Spirit sa'yo, anak, hindi pinagpapatulan yung mga ganyan. Alam mo namang hindi totoo. Di ba? So ano ulit yung sagot nyo? 1, 2, 3. A pa rin talaga. Sige, may pagpili naman tayo. Okay lang yan. Kung anong gusto nyo sagot. Pero sinasabi sa inyo, ang pakikinggan nyo yung tawag ng Espiritu. Another one. Ano ang gagawin mo kung sinaktan ka ng taong mahal mo? Sobrang sakit. Tapos, di pa siya nag-sorry sa'yo. Yan. A, hindi ko siya mapapatawad hanggang kamatayan. B, ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat na makamove on na ako at mapatawad ko na siya sa lahat ng ginawa niya. Dear Chadeli. Ano sagot nyo? 1, 2, 3, A or B? Oy, mas may B. Pero mayroon pa rin talaga ditong A. Mayroon talagang A pa din. So, again, yung isa tumatawag ng flesh. Alam ko nakaka-relate kayo kasi talaga naman pag masakit, di ba? Hindi ko pa siya kayang patawarin ngayon. Di ba nasabi na nasa sarili, siguro pagdating ng panahon, mapatawad ko siya, pagpapasa Diyos ko na lang. No? Pero wag lang po niyo yung hintayin na namatay na tayo na hindi pa natin siya pinatawad. Wag po yung hindi ko siya mapapatawad hanggang sa hukay. Hanggang kamatayan. No? Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Patawarin mo na. Okay, next. What would you do? Ano ang gagawin mo kung, ang dami ko para example, successful na yung friend mo, yumaman sa buhay. Ikaw, same pa rin. Nakakahanap naman ng trabaho, pero ayun, wala pa ring asenso sa buhay. Heist. A, happy ako for my friend. Gagawin ko siyang inspiration to move on. B, buti pa siya, successful na, inggit much. I-unfriend ko nga siya. Ano sagot nyo? A or B? 1, 2, 3, A, B. Hoy, A. Tama naman yung A ngayon. Happy ako for my friend. Anong C? Uutangan ko siya. Ay, maganda yun. Dapat may letter C. Uutangan ko siya kasi madami na siyang pera. Pero sa totoong buhay, no? Sino dito umaamin na naranasan niyang mainggit? Oy, ang babait nyo. Ako nainggit ako minsan sa buhay ko. Di ba? There is really this struggle. Yung kaya gusto kong ipaunawa sa inyo, merong pagpili, merong binubulong sa iyo yung flesh mo na ito yung maramdaman mo, pero ito yung sinasabi sa iyo ng spirito. Di ba? Pero napakadaling piliin yung sinasabi ng laman. Kasi yun yung mas nananaig, especially kung tayo ay hindi one with the Spirit. No? Mas papanig ka dun sa sinasabi ng laman mo. No? Maiinggit ako sa kanya. Di ba? Bitter ako sa kanya. Kasi successful na siya. No? And last example, ano ang gagawin mo kung buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver. A, kulang ako, no comment.
B, kukulo ang dugo ko, mumurahin ko rin. Oh, 1, 2, 3, A or B? Ano C? Letter C, bababaan ko na salamin. Sisigawan ko. Baba! Diba? Ano, CA, ano daw gagawin mo? Bakit si CA? Kamote! Ano? Kamote ka! Gano'n sabihin. Ano yung sabihin ng kamote? Pero nangyayari po ba ito? Example na to. Diba? Kapag may nangkat lang sa'yo, nanahimik ako ditong nagdadrive, tapos bigla kang manunugod ng ganyan eh, di ba? And it happens every day. There is battle every day that you have to choose between A and B sa sinasabi ng laman mo o sa sinasabi ng spirito. Di ba? Sa bahay, pag nakita mong makalat, ano gagawin mo? Nananaig ang laman sa akin, nasa mga anak ko. Diba? Magbubunga nga ka ba? O talaga bang mga anak, pakiusap naman, maglinis kayo ng bahay. O kaya sabihin, ano ba naman yun? Diba? Ganun kasi yun yung nananaig sa atin. Na napakahirap pong labanan, sa totoo lang, yung tawag ng laman. Yung gusto ng katawan, yung gusto ng isip, gusto ng puso mo as tao. Napakahirap po niyang labanan if you are not one with the Spirit. Pero yung sinasabi natin, if you are one with the Spirit, dahil Kristiyano na ako, dahil binago na ako ng Diyos, kahit na mahirap piliin itong isa, ito pa rin ang pipiliin ko dahil ako ay anak ng Diyos. No? Agree po ba doon? Agree? Agree. So dito po, cool lang tayo, sabi nga ng awitin. Dito basahin po natin. Isa-isahin po natin in Tagalog yung sinabi sa mismong passage. Hindi lang po ako nagbigay ako ng specific example para mas maunawaan ninyo. Pero every day you have a battle na kailangan mong labanan para mapanatili ang unity within your family, within your community, within the church, within the workplace, within the school, no? Kung saan ka man nakabilang sa trabaho mo. Kailangan mo laging piliin yung tawag ng Espiritu para mapanatili yung unity natin, para hindi tayo mag-away-away, para hindi tayo magkampi-kampi. Bakit? Ano sabi dito? Ang bunga ng Espiritu, basahin po ng nakakabasa. 1, 2, 3, bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan po ang magiging fruits of the Holy Spirit. If we remain in the Spirit, lagi tayong nananalangin, lagi tayong lumalapit sa Diyos, lagi tayong humihingi ng gabay ng ating Panginoon. Pero kung tayo ay malayo sa ating Panginoon, mas mananaig ang tawag ng laman o pagnanasa ng laman. Basahin natin sa lahat ng nakakabasa. 1, 2, 3. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing at walang habas na pagsasaya. Imagine, no? Yan po yung mga tawag, pagnanasa ng laman. Na if we are really not one with the Spirit, mahihirapan po tayong mamili. Kasi malakas po ang ating kaaway. At pag tayo ay nanghina sa pananampalataya, nanghina tayo sa panalangin, ang mananaig po sa atin yung pagnanasa ng laman. Yan po lagi ang gugustuhin nating piliin. Sabi nga sa Galatians 5:21, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Di ba yan? Binasa na po natin. Ang gumagawa, take note po mga kapatid, no? Very striking ito sa akin nung nabasa ko to. Sabi doon, ang gumagawa ng mga yan ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw na hindi po nakalulugod sa Diyos ang mga pagnanasa ng laman na ating nabanggit. No? Kapag mahilig pa rin tayo makipagtalo, kung nado pa rin yung inggit sa atin, mahilig pa rin tayo makipag-away, magalit, no, magtanim ng galit, no, magkabahabahagi, magkakampi-kampi, no, it is against God. At hindi po nalulugod ang Diyos dyan. There is this unity kapag naroon yung presence ng pagpili natin sa gawa ng laman. Kaya ang sabi doon sa James 4:1,
2, sabi din dito, pakinggan niyo po ito ha. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? No, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. No, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. So pag hindi tayo nagkakaunawaan, nagkakagalit tayo, hindi tayo nagkakaroon ng iisang desisyon, hindi tayo nagkakaroon ng one mind, one heart, and one soul, nangyayari po yung disunity, pag-aaway-away, pagkakampi-kampi, at alitan everywhere. No, kung saan ka man naroroon. Number 1 dyan, syempre sa tahanan. No, dahil doon ka lagi naninirahan. No, nandun ka namamalagi. No? Kaya dapat panatilihin natin yung pagtawag doon pagpili doon sa fruits of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit. Dahil once na yun ang namayani sa atin, babagsak po tayo. So, ano realization ko po dito? Alam niyo po? Sana ba? Wait lang. Yan. Everyone is struggling in choosing between the call of the flesh and spirit. Kasi nga po, hindi po namang madali napiliin lagi. Hindi po madaling magpaka-Kristiyano sa lahat ng pagkakataon. Mahirap nga po. No? Mas madaling magpakatotoo ka sa anong nararamdaman mo when you are faced with difficult situation kesa magbigay at sundin ang kalooban ng Espiritu. Sino dito naniniwala lahat may pinagdadaanan? Tanungin mo nga yung katabi mo, may pinagdadaanan ka ba, kapatid? Kaya minsan, nahihirapan siyang piliin yung call of the Spirit dahil may pinagdadaanan eh. Kaya nagsa-struggle doon sa sa mga pinipili ng laman or sa flesh, sa kagustuhan natin, rather than choosing what the Spirit wants us to do. No? And the call to remain free by living by the Holy Spirit, living with the Holy Spirit is always a great battle. Lagi yan. No, lagi yang naglalaban sa puso natin. No, at sana lagi nating piliin yung fruits of the Holy Spirit. Always choose the fruits of the Holy Spirit. No. Sabi mo sa katabi mo, akbayan mo, sabi mo, piliin mo si Jesus lagi. Alam mo yung ginagawa mo dahil kay Jesus, ginagawa mo para kahit hindi na lang muna para sa Kanya, kundi para kay Lord at para sa iyo. Dahil laging naroroon yung pagtawag ng laman sa atin eh. And we are struggling to remain united every day. No, sa asawa natin, number 1, di ba? Sa magulang, sa kapatid, sa mga tiyuhin, tiya, lolo, lola, apo. Kaway nyo rin ba yung apo nyo? No, ninang, ninong, lahat na nang may karelasyon ka. Di ba? Sa ministry, sa trabaho, kapitbahay, yung mga nakasabay mo sa jeep na wala nang ginawa kundi siksikin ka. 'Di ba? Yung mga driver na late ka na nga, naghihintay pa ng pasahero. Kaya minura mo na ng minura yung driver. 'Di ba? Kasi nakakainit ng ulo eh. Pero it's always a challenge for us to choose the fruits of the Holy Spirit. Pero when choosing, remember, tandaan niyo po ito, kapag ikaw ang nagparaya, ikaw ang malaya. Amen? Kasi sabi doon sa passage na binasa natin, you are called to be free. Kapag ikaw yung nagbigay, ikaw yung nagpakabuti, ikaw ang aani nun, kapatid. Kaya lagi mong piliin na ikaw yung nasa positive side. Piliin mo ano ba tama, A or B, depende sa options. Pero always remember that kapag pinili mo yung call of the Holy Spirit, magpaparaya ka, ikaw yung malaya. Kaya, lagi nating piliin na magpakabuti kahit napakahirap po talaga. Pero again, sinasabi nga po natin, it is always by the grace of God. Basahin po natin ang sabay-sabay, 1, 2, 3. Maikli lang ang buhay, matutong magbigay. Kapag hindi na tayo nagkakasundo, ikaw na magbigay. Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka na. Sabi mo sa likod mo, sabihin mo, magbigay ka na, please. Sige na, yun nasa likod mo, tingnan mo. Hindi nagbibigay.
Magbigay ka na, please. Ikaw na yung magparaya, please. Pag uwi mo, ihag mo na, please. Oh, meron ba diyang may kaaway sa bahay o maghag na kayo? No, matutong magbigay. Kasi yung nagbibigay po, yan po talaga yung pinagpapala ng Diyos. And remember, here in our church, unity in the body of Christ is every Christian's accountability. Ulitin ko po. Unity in the body of Christ is every Christian's accountability. Lahat po tayo na naririto, ikaw na nakaupo dyan, ako na nakatayo dito. We are accountable sa pagpapanatili ng unity within our church, within our ministry, within our community. No? Bakit? Kasi po, sabi po dito sa 1 Corinthians 12:27, ang ganda po nito, basahin ko na lang po, no? At pakinggan nyo po ng malinaw kasi Tagalog naman. Sabi dito, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. No? Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. At hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, o hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pinahahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Hina-highlight ko po itong blue. Ngunit, nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigay niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat isa, ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat, ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ganda, no? Sobrang linaw ng mensahe. Alam niyo po, summarize ko lang. Walang mahina, walang malakas. Kailangan natin ng bawat isa. Dito sa church na to, tinawag tayo ng Panginoon, no, to be part of one body of Christ. No, we are designed to be part of this body of Christ. And each one has a purpose. No, each part is equally important. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Sabihin mo doon sa kaliwa mo, mahalaga ka. Sa kanan, sabihin mo, kailangan kita. Kailangan po natin ng bawat isa. Wala pong magmamalaki na, ako nasa ministry ako taga-upo lang ako taga-ganito lang ako. No. We are all called to be part of this one body. At kapag nawala ang isa, kapag nanghina ang isa, iindahin ng lahat. Iindahin ng buo. Ganon din po sa ating family, no? Yung mga parents, meron kanya-kanyang mga role yan. No, yung anak ganon din. No, wala na sasabihin ng magulang na anak lang kita. Hindi man sasabihin ng anak na wala kang kwentang magulang. No. Because we have been called, we were called, no, to be part of that one body kung saan ka naroroon. Kaya mahalaga ka. No? Sabihin natin, mahalaga tayo. Nang malakas, mahalaga tayo. Equally important for the Lord. Kaya sabi dito, James 4:11-12, kaya mga kapatid,
Huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, ito medyo masakit, ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sabi doon malinaw ng Panginoon na huwag tayong magsiraan, huwag tayong magkampi-kampi, no? At huwag tayong mag-judge. Sabihin natin, bawal judgmental. Ay, parang ayaw nyo nang sabihin kasi. No? Bawal ang judgmental, kapatid. Sabi doon, anong karapatan mo? Sino ka para humatol ng iyong kapwa? O sinasabi dito na kahit na meron tayong nakikitang hindi maganda sa ating kapwa, wag pa rin natin siyang siraan, wag pa rin natin siyang i-judge because we do not have any right to do that to any one of us. Tanging ang Diyos ang hukom. No, grabe yung message na to na sinasabing, o nga no Lord, sino ba ako? Pare-pareho lang naman kami sa harapan ng Diyos. Walang mahina, walang malakas, walang magaling, walang kung sino. No? Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. No? Kaya wag tayong mangusga, wag tayong magsiraan sa isa't isa. Saan man tayo naroroon, no? Sa trabaho ninyo, no? Kahit na nakikita niyo hindi maganda yung ginagawa niya, wag niyo pa ring siraan. Let God do His work. No? Sa kung saan naroroon, although meron kang pwedeng gawin, pwedeng kausapin, pwede mong i-correct yung maling ginawa. Pero we do not have the right na mag-judge ng ating kapwa. No? Dahil yun ang magsisimula ng disunity. Yun yung magiging apoy, no, para magkaroon ng disunity sa ating mga samahan, no? Instead, let us be peacemakers. Sabi sa Matthew 5:9, blessed are the peacemakers because they will be called sons of God. No, huwag tayo maging source ng paghiwa-hiwalay, kung hindi pagkakaunawaan, no, pagkakaroon ng kapayapaan. No, pinagpapala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila itinuturing na mga anak ng Diyos. Tayo ay ituturing na anak ng Diyos kung tayo nagiging kasangkapan para sa ikaayos ng relationship, hindi sa ikasisira ng relationship. No, para tayo sa ikakaayos. And last point na po tayo sa E. Enemy of the evil one. Remember, sabi natin dito, di ba, merong laban. Meron ka kailangang piliin. You need to be one with Christ so that no, you will be able, no, na malabanan yung call of the flesh. Dahil may iisa lang naman tayong nilalabanan eh. We have one enemy. It is the evil one. It is the evil one. Sabi doon sa James 4:7-10. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sabi doon, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak kayo, tumangis kayo sa Diyos, magpakumbaba kayo sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, wala ni isa man ang karapat-dapat sa atin. Lagi lang by the grace of God. Pero whenever we are faced with this battle, tandaan ninyo, hindi po, in-underline ko na lang yung kapitbahay kasi pwede nyong palitan yan. Hindi yung kapitbahay ninyo ang tunay nyong kaaway. Hindi ang asawa ninyo ang tunay nyong kaaway. Hindi yung katrabaho nyo, hindi yung kaklase nyo, hindi yung teacher nyo, hindi yung boss nyo. No? Ang tunay nyong kaaway, kundi ang dyablo na kumikilos sa gitna ninyo. There is one enemy moving around looking for someone to devour. Sabi doon sa passage, di ba? Kung kayo'y nagkakagatan, intindi, no? Sabi doon, kung kayo'y nagkakagatan na parang hayop, sabi doon sa Bible, kasi di ba nagkakagatan lang naman, yung mga walang isip, yung walang pangunawa, like animals, sabi sa Bible. Pero you know, kapag meron tayong mga ganitong disunity, remember, tandaan natin na may iisang gumagawa nito, nagpaplano nito para sa ikasisira natin. No, hindi sila yung tunay mong kaaway.
No, palitan nyo na lang yung underline na yan kung mayroon mga kayong kaaway. Ayan, asawa. Hindi siya ang tunay mong kaaway, kundi ang dyablo na kumikilo sa inyo. Hindi ko po alam kung ano yung mga personal na mga pinagdaraanan ng bawat isa, pero sinabi nga natin kanina, meron tayong mga pinagdaraanan and we are struggling against the call of the flesh and the spirit. At habang naririto tayo, nabubuhay tayo, hindi titigil yung pagtawag ng laman sa atin. And if we will remain one in the spirit, dun lang natin yung mapagtatagumpayan. No? Ang ganda po nung last passage ng John 10:10. Ang alam lang natin, the thief has come to steal, to kill, and to destroy. Pero I have come, Jesus said, that they may have life and have it to the fullest. No? And have it in full. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na habang tayo naririto, maayos tayo, we are united, we are one body, doing our own part. Kahit gaano kaliit ang part mo, you have a part, and it is important. At ang gusto ng Diyos, mapanatili natin yon. Remember, when disunity attacks, sabi nga natin, we have one enemy. When disunity attacks, suggestion ko po sa inyo, 3 things to do. Kapag meron ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa ating mga karelasyon, understand the situation. Alamin mo muna ano bang sitwasyon, ano bang nangyayari, ano bang problema. Then, mag-usap kayo, find the solution, identify the solution to the problem, and work together on the needed action. Kailangan po work together. Hindi pwedeng isa lang yung mag-a-adjust. Na both sides, both parties, all people involved should adjust when disunity attacks. Alam nyo yan kapag parang hindi na okay, kung merong relationship na nasisira na, kung merong mga samahan na nagkakalamat, remember, we have one enemy at kailangan nating magtagumpay dun sa enemy na yun. At tayong lahat ay magkakakampi against one enemy. Kaya sabi nga, paano kung nagkakagatan kayo, kayo yung magkakampi? You should be working to defeat one enemy at hindi tayo yung mag-aaway-away. Sabi mo sa katabi mo, magkakampi tayo. Sige, sabihin mo, magkakampi tayo para malaman niyang kakampi mo siya. Baka kalaban ng tingin niya sa'yo. Magkakampi tayo mga kapatid. When pride attacks, yan, minsan kasi inaatake tayo ng pride Remember that we are all standing on God's grace. Wala pong kaya magmalaki, kapatid. Kaya lang ako nakakatayo, kaya lang kayo nakakatayo, kaya lang kayo nakakapagpatuloy sa buhay na ito. It's because we are standing on the grace of God. Dahil mabuti ang Diyos, dahil mahabagin ang Diyos. Pero kung wala ang Panginoon sa ating buhay, we cannot do anything. We are nothing. And remember, you are standing on His grace. Huwag mawawala yung grace na yan sa iyong buhay. No? Ano man ang marating mo, ano mang achievement ang marating mo, give the glory to God. Hindi yan sa'yo, kapatid. You are just standing on the grace of God. Gumaling ka man, sa anumang ginagawa mo, remember, you are just standing on the grace of God. Hindi ikaw yan. It is God working in you. No, and remember, when pride attacks, remember that those who exalt themselves will be humbled. Pag naging mataas tayo, hindi tayo nagpakababa. Pag nagpakataas ka na sobrang taas, the only way or move na kaya mo magawa ay pababa. No, and God will humble those who exalt themselves, diba? Pero kung sino daw yung nag-humble ng sarili nila, will be exalted by God. Si Lord mismo ang gagawa para ikaw ay makita. No, para makitang siya ay buhay sa'yo. God will do His work on you. Remember that. No? Kaya nga sabi ko, di ba, maikli lang pong buhay natin. Whenever there is disunity, magbigay ka na lang. Mas maigi pa nga hindi ka na lang magsalita Pero yung pag hindi ka nagsasalita, tapos nagtatanim ka ng puot ng galit sa puso mo, iba namang bagay yun. Diba? Lagi mong iisipin A or B, A or B, A or B, yung option na binibigay sa'yo ng Panginoon. No? Dahil kung naghahari sa inyo, sa puso ninyo ang inggit,
o makasariling hangarin. Huwag ninyo yung ipagmamalaki. Sabi doon, huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Ang gayong karunungan ay hindi galing sa langit kundi makalupa, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. No, laging merong solution sa any disunity na meron tayo. Lagi lang nating iisipin, hindi yung taong yan na meron kang hindi maayos na relasyon ng iyong kaaway. It is the enemy who's moving in the middle of you. At tinatawag ka ng Holy Spirit na piliin mo yung fruits na meron dyan sa puso mo. No, na ikaw yung magbigay, ikaw yung magparaya, ikaw yung magpatawad, no? To remain, no, in the presence of God. So in summary, ano po yung ating natutunan? Power of being one in Christ. O for one with the Holy Spirit. And for no longer living by the flesh. And enemy of the evil one. Remember that. Napakamakapangyarihan po that when you start building one strong relationship sa ating Panginoong Yesus, yung kahit anong mangyari, sabi nga yung sa awitin, di ba, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ikaw'y pupurihin. Nandun ka man sa mahirap na sitwasyon, maganda man ang sitwasyon mo, may sakit ka man o wala, may problema ka man o wala, pipiliin mo pa rin ang Diyos, one with the Holy Spirit, at hindi ka na mamumuhay according sa tawag ng laman. At lagi mong iisipin na meron lang naman akong isang kaaway at dapat lagi akong manalo dun sa kaaway na yon. No? Be one. In conclusion, ito po, be one in Christ, be united as a team, and don't let the enemy win. Kung meron man kayong mga battles ngayon, let Jesus win. Huwag niyo pong hayaan na maghari. Don't give the devil a chance no, na manalo sa inyong pamilya. Kung merong disunity, ayusin niyo na. Huwag niyong hayaan na maghari ang dyablo no, sa pagkasira ng inyong mga relationship, ng inyong mga organization. No? Kasi, yun ang kanyang plano. At kapag nagpadaig tayo, ang plano niyang nasunod. Sabi nga, di ba, this will be the last verse in Psalms 133. Sorry po, nag-exceed yata ako. 1:3. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Alam niyo, ang ganda. It is like precious oil. When people come together to live, no, together in unity, it's like precious oil. Napag-aralan natin in the past kung gaano ka-powerful ang oil, di ba? It is the source of anointing, source of protection, source of healing. And if we come together as one, naroon ang anointing, ang protection, ang healing ng Panginoon sa atin. At sabi doon, there the Lord will bestow His blessings. There will be joy and blessing kapag tayo ay united as one. No? Kung sa ating family, hayaan natin maghari yung pagtutulungan sa ating relasyon, no, yung pag-uunawaan. No, hayaan natin na dumalo yung precious oil ng Lord sa ating mga tahanan. Kasi kapag tayo ay disunited, wala ang blessing ng Panginoon dyan. Wala ang pagsama ng Diyos sa mga nagkakabahabahagi at nagkakawatak-watak. So, sabi nga, di ba? Ayan. So, yung source, when you come together, there is anointing, protection, healing, joy, and blessing. And sabi nga, together we stand, divided, we fall. Kapag tayo ay divided, we will definitely fall. So yung mga anak ng Diyos, dapat yan nagkakaisa. So I invite you everyone na tumayo. Tapos, ito pong mga katabi natin, sabi nga natin, we are one body in Christ. Sino dito naniniwala na yung katabi niya, or yung kahit naman hindi niya katabi, medyo malayo sa kanya, kailangan niya yon. Kailangan kita. Kailangan natin ng bawat isa. So I give you a moment na umikot. Yan. Tapos sabihin natin sa katabi natin, stay strong. Sige, ikot tayo dyan, maglakad tayo. Tapos sabihin natin, kailangan kita, magkakampi tayo. No, as one family, ng Powerhouse Church. Umikot tayo. Paglalakbay ay hindi ligtas sa mga hamon. Kung meron tayong mga kasamahan na hindi na natin nakakausap for anong meron? Sinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa
Yung music, Pril. Okay, ikot po tayo ha. Walang hindi iikot. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nakikiisa. Iparamdam mo that we are one. Kung meron kang nakataasan ng kilay, mag-sorry. Sabihin mo, I'm okay now. We are okay now. Nagpe-play ba? Ngayon ay Iran, humaharap sa maraming hamon at hadlang sa kanyang dedikasyon sa dahilan ni Hindi yung United People. Together we stand. Oy, siya. Iba po yung na-save niyo. Ano yan? Yesterday's dream. Wala na. Tapos na. Sige, go. Yung mga nandun sa kabila, encourage, lumipat naman kayo dito sa kabila. Para yung mga hindi nyo pa nakikita, nakakamayan, nakikilala, makilala nyo naman. Pag niyakap nyo, sabihin nyo, I am with you until the end of time. Kakampi mo ako. God bless po. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Alam nyo yung mga katabi nyo, hindi nyo alam nagsastruggle. Pero dahil we stand together, we remain together, we stand as one. Kaya huwag tayong maging divided, but we become strong. Sabi nga ng awitin, together we stand, divided we fall. Sige po, tumayo po tayong lahat. Masalamat tayo sa Panginoon. Sige po, tayo po ay I hope na kinausap po tayo ng Diyos. Pwede po itaas po natin ang ating kamay sa Diyos at patuloy tayong humiling ng pagsama niya. Panginoon, marami pong salamat sa iyong napakagandang mensahe ngayong umaga. Lord, kinausap mo kaming lahat. Patawad, Lord God, dahil there are times na we are not one. We are disunited. Our spirit, our mind, our soul is not one, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi po ito nagbigay ng kaluguran sa iyo. Sa aming family, may pagkakabahagi. Sa aming relasyon, Panginoon, meron pong wasak na relationships, Lord God. Meron kaming mga problema na hindi namin malampasan, hindi namin, Lord, makayayang piliin ang tawag ng Espiritu. Laging nananaig ang tawag ng laman, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, we need more of you, Panginoon, Lord God, in these times. Alam po namin na wala po kaming kayang gawin. Lord, tulungan mo kami to keep standing on your grace, Lord God. Manatili kami sa habag at awa mo lamang dahil sabi mo nga, Panginoon, ikaw lang ang magja-judge. Kaming lahat ay i-judge mo at the end of this life, Panginoon. Lord, help us to be one with you at all times, in all circumstances, Panginoon. Gaano man kahirap ang problema, gaano man kahirap ang sitwasyon, Panginoon, lagi ka naming pipiliin, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, to fight the evil one, to fight our enemy, Lord God. Na sa lahat ng pagkakataong ito, manatili kaming isa laban sa aming kaaway, Panginoon, Lord God. Tanggalin niyo po ang pagkakabahabahagi, Lord, ang pagkakawatak-watak sa amin lahat. Saan man kami naroroon, Lord God, na mayroong hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming ministry, Lord God, sa aming simbahan, Lord, sa aming government, even our country, Panginoon. Lord, there is this unity. Laganap ito because, Lord God,
Alam po namin that the devil has come to kill, to steal, and to destroy. But you have promised us, Lord God, that if we will remain in you, mananatili, Panginoon, ang fullness of life sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos. Lord, nakataas pong kamay ng iyong mga anak. I don't know ano pong mga problema nila, ano pong mga struggle nila, Lord God. Take good care of them, Panginoon. Lord, ikaw magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Ikaw magbigay ng unity sa kanilang mga tahanan. Ikaw ang mag-ayos ng kanilang mga sirang relationships, Lord God. At patuloy mo silang balutan, O Diyos, ng iyong makapangyarihang dugo sa pangalan ni Jesus. Dahil, Lord God, alam po namin, wala po kaming kayang gawin, Lord God, kung wala ka sa aming buhay. Maraming pong salamat. Let your name alone, Jesus, be exalted. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Everybody say, Amen. Ja, tulungan mo si mami mo. Sige po, makaupo muna tayo saglit. Sabihin mo sa iyong katabi, bahagi ka lang. Ba't ko sinabi yung bahagi ka lang? Sometimes, ang nagiging isip na kasi natin is about us. We are not the center of the universe. It's not always about you. Amen? Alam niyo po, sabi nga dun sa 1 Peter, sa chapter 5, verse 8, nandyan lagi ang demonyo, ang kaaway, laging humahanap yan ng mabibiktima. Alam mo yung mabibiktima na yon? Aside from mabibiktima, naghahanap din siya ng magagamit. Pag nagamit ka ng kaaway, pag nagamit tayo ng kaaway, ang nangyari, nagamit tayo, at the same time, biktima din tayo. Nagamit ka ng kaaway, tapos biktima ka din. Okay? Kasi, walang ibang plano ang kaaway. Sabi nga ron sa kanina, John 10:10, dumating ang kaaway upang pumatay, magnakaw at magwasak. Yan ang intention niya dyan. Gusto kang mamatay, hindi man agad physically, but eternally in hell. Yun naman talaga ang kamatayan. Alam niyo tayo as Christians, dapat maging malinaw lagi ang ating pananaw sa kamatayan. Yung kamatayang physical, ano lang yan? It's just an event na kailangan mangyari sa buhay nating lahat. Pero ang tunay na kamatayan, ito ay ang pangwalang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ito yung pagpunta sa impyerno. Yun yung totoong wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa kapag nandun ka na. Wala na. Tapos na ang boxing. Talo si Tyson. Kahapon. No? Wala na yun, wala na. Tapos na yun. Yun ang kamatayan. Eternal suffering in hell. Mas dapat kang matakot doon sa eternal suffering in hell, that eternal death, rather than the physical death. Okay? Mas natural lang mamatay ang tao eh. You cannot escape physical death. But God has given you the opportunity and the chance to escape eternal death. And there is no other way but our Lord Jesus Christ. There is no other way but our Lord Jesus Christ. Ano sinasabi ko about unity na to? Bakit din? Naghahanap ang kaaway ng mabibiktima at magagamit. Paano? Si Judas, nung umpisa hindi naman niya alam na siya magiging Judas. Although pangalan niya na yon. No. May meaning tayo sa Judas eh. Hindi niya pa alam yun nung umpisa. Nagkamali siya kay Lord. Amen?
nung naghuda si Judas, nahuli si Kristo, anong nangyari sa mga disciples? Nung nahuli na, anong nangyari sa mga disciples? Nagkawatak-watak. Tama? Nagkagulo-gulo sila. Disunited. Nawala na yung pagtatrabaho para sa purpose, mission, vision ng Panginoon. Bakit? May naghudas. Sabi mo sa katabi mo, may naghudas. Hindi dahil talagang hudas lamang. Kasi ganito yon. Nagamit siya ng kaaway. Nagamit siya. Okay. Si Pedro, on the other hand, nagkamali rin. Amen? Nagkamali rin. Kinatuwa niya si Lord 3 times. Actually, yung ginawa ni Pedro at ginawa ni Judas, halos parehas lang. Yung isa lang bayad. Yung isa for free. No? Para lang sa sarili niya, makaligtas siya. Tama? Buti pa si Judas, bayad. Si Pedro, niligtas niya lang sarili niya. Teka lang, pag ako, sinabi ko, kakawawain ako nitong mga to. Yun ang nasa na niya, no? But the difference is that, kaya sinabi, tinan mo, nagamit siya ng kaaway, at the same time, andun yung grabbing guilt. Tama? Alam niya, mali na gawa niya. Kaya lang ang ginawa niya, kinontemplate pa niya yung kamalian na kanyang ginawa. Rather than going back to Christ. Eventually, destroying himself. Amen? Bandang huli, kaya bandang huli, biktima pa rin siya. Patay siya. Nagkaroon siya ng depression. Grabe, no? Ang kaibahan ni Pedro, bumalik siya kay Lord. Amen? Tapos, ang ginawa niya, imbis na i-isolate niya yung sarili niya, sumama pa rin siya doon sa iba pang mga disciples. Amen? Sometimes, the problem is yung ating pride then also. Alam na nating may mali. What we're gonna do is we're going to isolate ourselves thinking as if the Lord wants us to suffer. Amen? Alam mo, ang gusto lang talaga ng Panginoon, lunukin na natin yung pride natin. Go back to the Lord. Reunite with the brethren. Amen? Katulad ni Pedro. Amen? Bumalik kay Lord, nagsisi. Humarap siya kay Lord eh. Alam mo yun, yun yung isa sa pinakamahirap eh, yung haharap ka dun sa napagkamalian mo. And to go back. Eventually, siya ang naging leader ng mga apostles. Ginamit ng Panginoon pa rin. There is still hope. Sabi mo sa katabi mo, there is still hope. But the problem is, kapag pinili natin yung katulad ng landas na tinahak ni Judas, when we decide to isolate ourselves, when we decide to contemplate on the errors, mistakes, amen? Alam niyo na, ang ganda ng isang prayer, yung sinabi, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Merong mga bagay sa buhay natin na mahirap nang baguhin or hindi na natin mababago. Katulad nung asawa mo, no? Hindi mo na pwede isuli eh. Anong kamakailan? Few days back. Anong araw tayo galing sa orphanage? Isang araw. Sabi, what is the difference of fostering or adoption? Tanong kasi anong pagkakaiba? Kasi kung baka may gustong may mag-adopt. Sabi, ang sinasuggest namin, fostering. Sabi dun sa orphanage, mag-foster ka muna. Pag fostering kasi, kinuha mo yan, tapos, pag parang hindi mag-workout, pwede mo ibalik. Sabi ko,
Mga bata pala, pwede yung ganun. Sa asawa, walang ganun. No? Yung parang pag hindi, parang hindi kami okay, babalik mo na lang. Those are one of the things you cannot change. Ito na yun eh. What you have to do is to work out. Hindi lang, kidding aside yun sa asawa eh. Parent mo, nanay mo, tatay mo, anak mo. Yan na yan eh. Amen? Hindi mo naman pwede isoli yan, no? Ibenta. Pusa na parang ililigaw mo na lang kung saan. Ano? Yan nga mga animal lover, magagalit eh. Pastor, grabe naman, nililigaw yung pusa. Di ba? Hindi eh. Things that we cannot change. But the things that we can change, give us the strength. Ano yung pwede nating i-change? Yung asawa mo nga, hindi mo pwedeng isole, hindi pwede palitan. What can you change? Unang-una, what you can change is how you see them. Amen? Paano mo titingnan? Paano mo tinitingnan? Pag nag-focus tayo doon sa mga pangit, di tama, puro pangit makita natin. Parang ganito po yan. Kaya ko sinabing party ka lang, alam mo po tayo, lahat tayo party lang ng katawan ni Kristo. Walang pwedeng magmayabang. That mas importante, mas kailangan, lahat tayo kailangan. Parang ganito yung sinabi kong party ka lang. Kung may eksema ka sa paa, sino may eksema sa paa rito? Isa-sample lang natin. Kung may eksema ka sa paa, anong problema mo? Yung paa. Tanggalin mo na yung paa mo. Nakukuha niyo yung gusto ko yung punto? Kung may eksema ka sa paa, anong problema mo? Ang problema mo lang yung eksema. Ang problema, minsan, yung buong paa gusto mong tanggalin. Kailangan din yan. Parte din yan. Hindi porket may eksema yan, dapat nang mawala yan. Minsan, yung mga taong gano'n, hindi, wala nang magagawa. Andyan na yan eh. Ang kailangan natin gamutin yung eksema. Amen? Kung may eksema sa buhay, yung asawa mo, kung may eksema sa buhay yung anak mo, panalangin nating patuloy. Mag-isip tayo ng gamot. Mag-isip tayo ng gamot. At alam niyo mga kapatid, napakagaling ng gamot na ibinigay ng Panginoon para dun sa mga parte ng buhay natin na kahit naman tayo eh. Amen? Eksema ka rin sa buhay ng iba. Oo eh, di ba ano naman yun eh, parang ang laging may kasalanan ay yung, laging hindi tayo ang may kasalanan, lagi ang may kasalanan yung. Alam niyo po ang pinakamagaling na gamot na ginamit ng Panginoon, walang iba kung hindi pagmamahal. Amen? Pagmamahal. Sabi mo sa katabi mo, pagmamahal. When the Lord said, love your enemies, alam kasi ni Lord, yun ang gamot. Yun ang gamot. Kaya kung yung mahal mo sa buhay na yan, minsan parang katulad ng paa na may eksema, gusto mo nang putulin yung buwang paa. Ang gamot dun sa eksema, pagmamahal, mahalin mo. Yung tao, mahalin mo. Yun ang gamot. Unti-unti mawawala eksema. I hope naintindihan nyo. I'm using analogies. No? Hindi po yan literal. Kung may diferensya yan sa buhay, kung meron niyang hindi magandang ugali, kung yan ay merong mga bagay na ginagawa na yung kinagagalit, ang pinakamagiging susi ay pagmamahal. Pagmamahal. Pagmahal natin yan, sisikapin natin, huwag sukuan, paano aayusin, paano unawain. Ang hinahanap po natin, solusyon. Amen? Solusyon.
Ang problema mo yung problema, hindi yung tao. Amen? Ang problema mo hindi yung paa, yung eksema lang. Huwag mo tanggalin yung buong paa. Amen? Minsan kasi pag may eksema, gusto mo, dapat, di pa mamatay itong taon to eh. Amen? Pero alam niyo po, lahat tayo, may kanya-kanyang eksema sa buhay. Amen? Huwag po tayong magmalaki. Lahat po tayo ay kailangan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Lahat po tayo kailangan dito sa ministry. Amen? Sabi nga yung bahaging kahit hindi masyadong karangal-rangal, lahat ng parte ng katawan mo, kailangan mo yan. Kaya lang minsan, dahil yung muka ang pinaka-pronta, yan ang pinaka-gusto mong pagandahin. Amen? Parang yung puwet, hindi masyadong mahalaga. Mabaho kasi. Yung iba naman nga, pag napabayaan yung pagtututbrush, parang puwet na rin yung... Alam niyo yun? Parang hindi siya, di ba, parang... Pero hindi ka papayag na wala. Payag ka, wala kang puwet. Hindi, kailangan mo yan eh. Amen? The same thing with every one of us. Minsan, hindi ganun kagandahan, na? Parang hindi ganun kaaya-aya, yung mga kasama, yung mga kapwa, pero kailangan natin ang bawat isa. Amen? Sometimes, things are not well, but we need each other. Amen? Sabihin ulit natin sa katabi natin, we need each other. Kaya kahit yung kung meron mang mga wala rito, mga nasa bahay, nasa abroad, nasa kung saan, the mature person and the person that is walking towards Christ-likeness, ito yung tao na gusto talagang makasunod kay Kristo. Yung taong magsasakripisyo, yung taong uunawa, yung taong handang minsan mahirapan, maibaba, masaktan for the sake ng kanyang kapatid. Amen? That's Christ-likeness. That is maturity. Parang hindi na po ako babalik dito sa next week, wala po tayo dito sa church. Tama ba si Pastor Ian? Nasaan si Pastor Ian? Nasaan si Ian? Marikita ba? Sure yan. Oo. Next week po kasi, meron po tayong sports fest. Saturday hanggang Sunday. Saturday hanggang Sunday. Yung Sunday morning, during the sports fest, diretso tayo Sunday service na doon, tapos continuation ng sports fest. Okay? Meron ng mga nagpalista. Meron tayong badminton events, meron tayong table tennis, basketball, volleyball, chess, muse and escort. May isang team pa rin ba ang bamboo? Press? Press. Meron ba? Press. Nakita ko, nasa GC na ng mga presidente ng HOA eh. Press. May isang team ang bamboo. Okay. Iyan mo na isang team ng bamboo, ha? Ayan. Tapos, merong muse and escort. Paano ba yung muse and escort? Meron na lahat. Sa adult, walang sumali. Ba't walang sumali sa adult? Si Ate Linda raw, oh. Sa adult. Ayun si Ate, eto, lalaban to, si Ate Dang. Laging ready ang talent portion yan. Walang practice na kailangan dyan. Ano? So, merong muse and escort. Tapos meron tayong mga kids game, mga palaro lang to sa bata. Lahat po yan ay ating gagawin doon. Tapos, ginagamit din natin ito as part ng ating evangelism campaign. Lalo na si Pres. Sa Muse si Ma'am Je.
Ha? Ganito, magiging strategy. Merong Team Bamboo. Kasi talagang kung may kilo si Ma'am siya doon eh. Okay, Team Bamboo. Meron kaming volleyball sa church. Magtatayo ng team ang Bamboo Orchard. Makaka-invite ulit sila ng mga katulad ng dating ginawa, di ba? Ito lahat halos na-invite din eh. Tama po ba? Through the activities. Amen? Tapos meron din sa youth. Ikaw yata sabi ni Ian, si Patricia, meron ding team Binyan. Meron manggagaling din sa Binyan na yung youth natin na volleyball ay babae. No? Babae. Sa basketball, lalaki. Hindi ko lang alam kung kompleto na sa badminton. Singles events lang po yan, badminton. Tapos, sa female, ganun din. Yung chess, meron pang matanda, meron pang bata. May mga cash prizes po yan. Yung iba naman, wala. Pero yung iba dyan, meron. Okay? So, yan po ay gagawin natin Sabado, alas 8 ng umaga sa Marikita. Ilalagay na lang namin kasi 2 ang court sa Marikita. Baka magkamali. No? 2 court. Tapos, ganito. Galing na po ako ulit ng Bahay Parola, nakipag-usap na po ako. At sa lahat po ng ating mga kasama rito at mga nanonood online, hindi ko alam kung papaano, hindi ko pa alam exactly papaano, pero para magtuloy-tuloy ang operations ng Bahay Parola, Home Care for Girls, it would need around 200,000 pesos and that is per month. That is per month for it to operate. Gagawa kami ng documentary video on how we can support Bahay Parola for its continuation. Magpapadala pa lang po ako ng letter of intent. But in my heart, sabi na, kung unity, no? Depende, no? I have decided to follow Jesus. I have decided na tutulong po tayo. Tutulong po tayo. Hindi ko naman sinabi sa kanila na magiging, sabi ko rin sa direktor na kausap ko, I am not promising a solution to all the problems that you have. But this is what I can say. You will have additional hands to work with. Additional shoulder to carry the burden with. Yun yung aking pwedeng masabi. Ano? Tutulong ka kung anong magagawa pa nating maitulong para doon sa mga batang naroroon. At meron doong 6 na bata na walang uuwian ngayong Pasko, walang mapagdadalan. Yung 2 ay uuwi sa amin for this Christmas. Yung 2 ay uuwi kila Ariel. Meron pang 2 na walang uuwian. Ewan ko kay Kuya Rod. Kuya Rod, pwede ba sa inyo? May 2? Ano yun? From December 22, 23 hanggang January 2. Hanggang January 2. So, kasi kung wala silang family to stay with for Christmas, wala nang ano. Hindi ko lang sure kung ano. Pero kailangan munang umattend ng orientation sa kanila kung willing na ang tawag doon, share a home. Share a home program this Christmas. Ano? Tapos kung meron din kayo mga gustong ilagay doon ng mga bata, pwede rin. Yung anak nyo, gusto nyo, ilagay nyo na doon. Pwede rin po. So pagtulong-tulungan po natin, malaking gawain po ito. At God willing, kung iaadya po ng Panginoon, next year, ay baka magbukas na po. Baka, hindi ko pa sinasabi. Pero God willing, depende sa approval dun sa ating letter of intent. We might open
by 2025, early this year, ang Powerhouse Christian Fellowship Santa Rosa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hope to see you on Saturday and on Sunday. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.